Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang ating pag-uusapan dito ay itong isang napaka yung tinatawag niyong interesting, no? Hindi naman tungkol kay PBBM. Actually, mukhang damay nga siya dito sa kasi FL Lisa, no? Makikimarites muna tayo. Sa mga naugali nung makikimarites daw. Ano po kasi kahapon, nakakatuwa, no, yung isa nating sinusubaybayang vlogger, no, at probably friend na rin po natin siya, even though na hindi naman niya yata ako friend. Meron pong sinasabi sa atin at actually nag-live nga po siya na ay merong pasabog. Ay, may pasabog. Ano? Merong fireworks. Hindi naman bagong taon ngayon, lagpas na. 'Di ba? Wala namang hindi pa naman June 12. Ano? Ay, may pasabog kasi Valentine's Day na. May magpapasabog. Joke lang po, no? Pinapakondisyon ko lang kayo para mamaya kasi baka magsiinom kayo diyan ng inyong mga high blood pills, no? Ang lamig po, nagkakape pa lang ako kasi late morning na dito. Anyway, kahapon, meron pong nag-press conference about a very interesting case. Mukhang nagkatotoo po yung kahilingan nitong si Boljak TV, also known as, o yung AKA, kayong mga nagtataka, anong ibig sabihin ng AKA? Also known as, another tidbits sa mga katulad kong hindi marunong ng ganun. Also known as Maharlika. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, sa ating mga followers, subscribers, sa mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super chat and super stickers during our video premieres. Wala pa tayong LS. Kung may LS man, baka yung mga pinupuntahan lang pong mga conference ng Pangulo, yung mga dinadaluhan niya through RTBM or PCO, isi-share lang natin. And also, doon din po sa nagsishare ng kanilang blessings through super thanks. Sa pamamagitan ng pagre-reply ng ating video, sila po ay nagsishare ng kanilang blessings. Maraming salamat po sa inyo and may God continue to bless you, no, overflowingly, no, at kung ano man, hindi po sapilitan na kayo ay mag-share ng inyong blessings sa ating YouTube channel, pero ganun pa man, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at malapit na po tayong mag 20k subscribers. Maraming salamat po, lalong-lalo na doon sa mga kaibigan at mga patuloy na nagtitiwala sa ating channel pinopromote. Thank you so much and continue to support our channel and may God bless you all. Ganon din sa ating mga bashers, God bless na rin po sa inyo, no? So tuloy natin dito kay Boljak TV. No, kasi napanood ko po yung live niya kahapon, yung press conference niya through Mami Peng, si Mami Peng, no? Yung channel niya, Mami Peng, no? Siya yung nagsasabi ng Marcos noon, Marcos ngayon. Kung naman Mami Peng, di mo pa sabing Marcos forever. Di ba? Joke lang, wag ka magalit. Kilala mo naman ako, no? Mapagbiro ako, no? Yung mapipikon po sa akin, wala. Talo kayo. Asar talo kayo. Alam nyo naman, kailangan lighten up the load first, no? Yung mga naaasar, tawa tayo ng tawa kasi I'm lighting up your load. Ibig sabihin, ano muna tayo, yung medyo lighten up, gaanan nyo muna. Kasi mamaya-maya, sa dulo, ayun na, baka kayo ay ma-high blood din tulad ko. Kaya, i-lighten up nyo muna. Lighten up. Chill out, chill out. Don't be too tight. Yung sabihin too tight, masyado ka namang serious, di ba? Masama naman yung masyado kang serious. You're gonna have too much wrinkle on your forehead. Lagi kang naka-frown, yung nakasimangot, suplado, supladingding, suplada, gano'n. So doon po sa press con, na nandun si Mami Peng habang nagla-live siya, nag-pre-premiere naman ako. Nagtatanong din ako sa kanya, pinapasa niya doon sa nag-press con.
Yung nagpi-press con po ay walang iba kundi si Abel Bacudio, yung designer po ng jacket na ito. No, disclaimer lang, hindi po ako binigyan ng free ni Abel sa jacket na ito. Binayaran ko po, ulit-ulitin ko. Tatlo po ito, red, white, and blue. So, lahat yun bayad. Pati shipping bayad. No, pero, meron po akong kaibigan, no, at tinatawag na manang o ate, na nandyan po. So, hola, como esta, friend? Bienvenidos España, Viva España, na talaga pong kahit nasabihin kong ayaw ko, pero napakabait po ng kanyang puso. Sabi niya, no ading, ako yan. O di, siyempre, wala man po akong magagawa doon, pero ang inisip ko kasi, alam nyo na, we're protecting our image, na hindi tayo tumatanggap ng sapilitan. Kung bukal sa puso ninyo, pero wag naman po kayong magagalit kung I respectfully decline that. Pero si Manang, no, si Bien, como está bien? Buenos dias. Hola, Istanbul. Ay, mali. Ano ba yung nasasabi ko? Kung ano, Mirenyo, dito sa lugar namin, 98% Spanish. Pero sasabihin ko sa kanila, no habla Espanyol. Sasabihin naman nila sa akin, no habla Ingles. Ano yung no habla? Di ba habla sa atin, demanda? Hindi. Ang ibig sabihin niyan, hindi ako nakaintindi Espanyol. O di ba? Kasi ini-Espanyol ako. Sabihin ko, por favor, no habla Espanyol. Yun na, ha? Ke? Kasi hindi mo na ako mukhang Espanyol. Mukha nga akong igurot. Itim ko, pango ilong ko, di ba? O, balik tayo dito kay Abel. Yang si Abel, di ba, na-vlog natin yan na sinasabi nga na kakasuhan niya yung kanyang former friend, si Buwakang Ina. Ito, si Buwakang Ina, na ang dami po niyang nilabas na expose. Alam niyo naman tong si Buwakang Ina, no? Hindi natin yan mapipigilan unless there is a court order already na tumigil siya, na i-take down yung channel niya, no? Kung ito, mangyayari yan, sasabihin niya lang dyan, it is curtailing my freedom. It's curtailing my rights. Pero, pero pag ang korte dito, sa Amerika nag-decide na yan, wala ka na magagawa. Pag inakyat mo pa yan sa Supreme Court and the Supreme Court, kinatigan yung Court of Appeals, pero that is too expensive. No? Kaya, wala tayong magagawa. She will continue doing what she's doing. Yung mga expose niya, na mostly wala namang ebidensya, no? Kasi sa kaka-expose niya, ano nangyayari? May nakasuhan ba? Meron bang na-impeach? Hindi. Ang ginagawa niyang expose is to viciously attack the character of a person. Tulad ni Ninong, BBM, si Ninang Lisa, no? Lahat po ina-attribute niya dito sa first couple. Lahat na lang, lahat pati siguro mautot siya. Magka-UTI siya, i-blame niya si FL Lisa or si PBBM. Di po ba? O, ganun lang yon. Wala tayong magagawa at na-report nyo yung mga videos niyan. But YouTube will not act. Umakto man si YouTube, the damage has been done. Kasi sa dami ng mga nire-review ng video ni YouTube, it takes years, no? Kaya yung mga ibang YouTuber nga, sasabi nila, ay, na-reuse content ako. Bakit nga yun lang? 1 taon na, 2 taon na. Kasi nga po, sa dami ng mga nire-review nila. 'Di ba? At gaano kabilis ang review. Depende sa staffing, 'di ba? Ng sa YouTube. Kaya, ano na lang, I think, sabi nga ni former First Lady, Madam Imelda Marcos, divine nature na lang. Bahala na si God ang mag-punish sa kanya. Ang sabi nga ni Christ, forgive 70 times 7.
Ibig sabihin, keep on forgiving. But no, God knows who to punish and God knows who to bless. Kaya ito, yung mga namumutawi sa bunganga niya, no, darating din ang panahon that God will intervene. No? God will listen to our panaghoy, yung cry natin. No? If we are so that many to cry sa Lord na, Lord, ikaw na po ang bahala sa demonyong ito. Di ba? Ipag-pray na lang natin na sana hindi siya madulas, hindi siya mabulunan, kasi if you're praying for an ill will sa tao na kinamumuhian ninyo, kinaaasaran ninyo, God will not do it. He will not listen to it. It is up to Him. Kaya wag na kayo manalangin ng ganun. Sabi nyo lang, bless her, Father, for she is a simple woman. O kaya, forgive her, for she is a simple woman. Di ba ganon? Kaya nga sabi nga ni Madam Meldy, divine intervention. Wala tayong magagawa dyan until someone really harapin siya ng katotohanan. At eto na nga po yun. No, napahaba tayo. Yung press con kahapon ni Abel together with his lawyers about the filing of the case dito po sa California. Naalala nyo, itong si Boljak TV, hinamon niya si Katunying. Di ba si Katunying ang unang nagdemanda sa kanya ng libel sa Pilipinas. Sabi niya, dalin mo dito yan sa Los Angeles County Superior Court. Doon po yan sa LA. That's about 6 to 7 hours drive away from us. Malayo po kami dyan. No? So, hinahamon niya kasi sa tingin niya, no one can go after her because she's invincible. Bakit sinabi nating invincible? Nandito siya sa United States. Protected siya ng laws ng United States and all the rights and freedom of being a US citizen. Ganyan po yan. Kung may kakayahan kayong i-demanda siya dito, so be it. Siguro haharapin niya yan kasi if he been summoned, no, dito, pag ikaw na demanda dito, it's a great hassle. You cannot escape that. Otherwise, hahanapin ka ng mga bounty hunter. Hahanapin ka ng batas ng mga marshals. Kasi pag hindi ka sumipot, you are in absentia, no, sa mga court cases, sabi mo hindi mo na-receive, ganyan, wala. You are on the run. Hahanapin ka. You will be on the, sasabihin, maybe may lagay ka sa wanted kasi you did not appear on the court. Pag nagalit ang judge, ano ka niyan? Sasabihin sa'yo, look for this woman. Kasi inabala mo jury. Kasi bago po pumunta yan sa sa tunay na trial, dito nawawala ang jury pag nagkaareglohan na. Yung bang, do you agree to the plea, to the bargaining, ganito. O sasabihin lang ng judge, okay, then I will set the jury out. Tapos na sila. Pero pag pumunta yan jury by trial, no? Jury of your peers, sabi nga nila, magse-selection yan. It will be a lot of time for the jury. Kaya nga dito, pag napadalang ka ng jury summons, it's a dreaded thing. Kasi it will interrupt your work. Ngayon, tuloy tayo kay Abel, nag-file po yung mga abogado niya. Saan yan? Ayan po, yung first page nung pinakita nilang case. I don't know if this is allowed, no? Kung ito ay isinangguni nila dito sa kanilang mga lawyer dito sa Los Angeles. Kasi nandyan yung jurisdiction. The question is, can Abel Bacujo, a non-US citizen, a non-US resident, can file a case against a US citizen who is residing in United States? Ang sabi lang po sa mga batas dyan, pwede. Pwede po. No? As long as na may jurisdiction. Ang jurisdiction, United States yan Sabi ng United States, yes, you can. Saan ang jurisdiction? Sa Los Angeles. Yan. Los Angeles allow it? Yes. Yan, sabi nila. Isali lang po dito, tinanong ko yan Nag-google ako sa Quora, sabi dito.
Can a non-US citizen sue a US citizen? O, di ba si Abel, non-US citizen. Si Buwakang Ina, US citizen. Ang sabi lang po, yes, in both federal and state courts, if jurisdictional criteria are met, they are human beings. Siyempre, di ba, human beings naman sila. And the law recognizes certain basic rights, including the right to sue in an appropriate circumstances to all human beings, not only to US citizen. Ayan, ganon. So, pwede. At dito nga, pinakita nga sa atin yung kopya, naka-file sila. This is for submission to the court. I think this is only a draft. Bakit ko nasabing draft lang ito? Kasi wala pa yung civil action number. Wala pa yun. Wala pa yung date and time and department. Wala pa yung pangalan ng judge. Wala pa yung complaint filed. Pero, they are preparing. Kasi ang kinuha nilang lawyer, itong Duane Morris LLP. Limited Liabilities Partnership po yan. Yung LLP. Ibig sabihin ng limited liabilities, pag sila ang dinimanda mo, ganito lang yung kaya nilang bayaran sa inyo. Kasi nga, limited liabilities properties or partnership. No? Itama nyo ako kung mali ako dyan sa ko ng LLP. Tinignan ko rin yung website nitong Duane Morris LLP. Ayan po, nakita ko nga po dyan. No? Meron silang mga different offices. So, meaning legit, hindi gawa-gawa. No? Nandyan yung address nila, South Figueroa Street. Alam ko po yan, napupuntahan ko po yung lugar na yan. No? Kasi nakatira ako dati sa Alvarado, dyan sa maganda na po yan. Dati yung gas lang na naabutan ko dyan, $1.25. Ngayon, $4 to $5 na. O, di ba? O, naikwento ko lang sa inyo kahit papaano mga kababayan. Na alam ko po yung mga lugar niyan. South Figueroa Street. O, yan po, totoo po. Legit po yung nila, yung offices nila saka tong mga kanilang mga lawyers ito kasi may state bar number pa eh. This is not a make-up. No? Okay? So, ang plaintiff, ang nagdidemanda si Abel. Ang dinidemanda itong si Buwakang Ina. No? Kasi dito, sinasabi dito kung ano po yung mga subject ng plaintiff, ano yung cause, bakit siya nagdemanda. Remember, the plaintiff is Abel Bacudjo. Dated August 24, September 2 and 24 and 27, October 27, November 2, 24, 26, and 28, and December 3, 2023. And January 13, 2024. So, ayan po yung mga dates na kung saan, itong si dinefame si Abel Bacudjo. So, among these are ito, repeatedly and maliciously published false statements that plaintiff bribed, yun daw si Kambal Sandro Marcos, tumanggap ng Rolex kay Abel, no? Kickback daw po yan, no? Sa DPWH. And also, the plaintiff received assistance from First Lady Araneta Marcos to process his and his family's Schengen visa. Yung Schengen visa, I think it's a Germany, no? And US visas, no? So, andyan po. If you can remember, these two, si Abel at si Buwakang Ina, ay friend po yan, no? Alam nyo naman siguro yan. And Abel is sending her sa mga ganito. Pero mamaya malalaman nyo. Sabihin ko na nga sa inyo. Pinakinggan ko pa kasi yung video ni Boljak TV about this, rebutting this one. Mamaya paparinig ko lang sa inyo yung konti lang. Pero tinapos ko naman. Pero bahala na po ang korte. I don't wanna dito yung sa na to. Pero I'm just waiting for this. I'm hoping on the side of the plaintiff. No? Kasi mamay malalaman nyo. Mamay. No? Ngayon, ang tanong, sinasabi natin, jurisdiction and venue. What is that jurisdiction? Allowed naman po sa United States Remember, even the, para hindi natin sila ma-discriminate? The unauthorized alien. No? Yung mga border crossers, yung mga tumatawid po ng border, marami po dito sa amin yan. Maikwento ko lang sa inyo, no? Every time pupunta kami ng San Diego, and babalik ng San Diego, ang gamit namin ay itong Interstate 8 kasi yan naman ang connecting dito, makita niyo. Kasi ang Interstate 5 is from the north side, no? North side yan. From
San Diego. Marami pa kasi ang ending niyan San Diego lahat eh. Sa Tijuana, no? Sa San Isidro, 'yan yung huling-huli na city, no? Diyan sa San Diego City nga ba? Ano bang part pa sila? I forgot kung anong part sila. San Diego yata sila. Sa San Isidro, nandyan din yung malaking outlet, shopping. Kabila niyan, Mexico na, Tijuana. Lahat yan, 805, N5, punta dyan. Kasi yung I-8, kumukonekta din sa 5. Yung I-8, kumukonekta sa 805, mga interstate yan. Yung Interstate 5 o I-5, konekta niyan hanggang doon sa Washington State. Baka nga pwede pa yan ng Canada, Washington, Canada. Di ba, Kuya Danny? Oh, yan si Kuya Danny, alam niya yan. Yung 805, ganun din yan, kokonekta sa 5. Itong 8 goes a long way. Texas, Arizona, Florida, New Orleans, hanggang doon sa East Coast yan. May border dyan. Kasing malapit nga kami sa border ng Mexico. Dito lang, mga sabihin nyo, 30 miles 30 miles o 40 miles. After I, drive to the mountains, pag angat ko ng mountains, makita mo, on the left side, ang daming tao. Para silang nagbo-bonfire. Nagbo-bonfire sila. Ako na-curious, alam naman ako, nakimarites ako, nabalitaan ko. Sabi nung isa kong friend, ano yan, Tokis? Yan yung mga nahuling nag-cross. Bakit nandyan? Wala dun sa ice. Diyan sa Calexico, sabi ko. Hindi. Punong-puno na kasi. Hindi na kaya ng detention center, yung detention cell. Kaya dyan sila. Biruin nyo nandyan sila. Pero may bantay silang mga border patrol. Nung nakaraang weekend lang, nakita ko na naman. Dati malinis na sila. Ibig sabihin, na-process na lahat sila. Pinabalik na siguro sa Mexico. Ano nangyari? Nakakita na naman ako ng bus. Yung bus na unmarked yan. Pero parang Greyhound bus. Nandun, binaba lahat sila ulit. Nandun na naman yung 3 border check na kotse. Sabi ko, ayan na naman sila. Hindi naman sa nagdi-discriminate. Nakakaawa rin naman. Gusto ng siguro magandang buhay. Takasan yung hirap nilang buhay sa kung saan man sila galing. Pero dapat dumaan sa tamang proseso. Wala So diyan po minsan nagkakagulo-gulo ang alam niyo na, the Democrat versus Republican. Yan, di ba? Kaya nga sabi sa kanta dito, I think si Maharlika, itong si Boljak, si Buakang Ina, alam niya yan. Sabi niya, I love the United States. Sabi niya, and I'm proud to be an American. For at least I know I'm free. Di ba? God bless America yung title nun. And I won't forget the man who died, who gave that right for me, and I gladly stand up next to you and defend her till today. Di ba? Ayun ang sabi niya. God bless the USA. Yan ang kanta ni Maharlika. Ngayon, dito sa jurisdiction and venue, naikwento ko lang sa inyo, inawit ko yun. Kasi kanta ni Maharlika yan. No? Yung sinasabi ditong, yung number 3 dito sa jurisdiction and venue. This court has jurisdiction over the subject matter of this action pursuant to 28 of the United States Court 1332. Yung 1332, it's all about the jurisdiction. In-explain po dyan sa baba yung 4 and 5. Kasi tinignan ko rin po yan, sinerch ko yan. No? Sinasabi lang dyan, yung citizenship, yung cost at amount ng controversy. No? Saka yung jurisdiction. Kasi ang sabi dito, itong na-research ko dito sa Cornell Law School, Cornell, ay tinutukoy na rin dito sa laman ng kaso. Ayan, sa number 5, yung amount ng controversy exceeds 75,000, tatakbo na yan sa jury. Yung venue, yung complaint, nandiyan po. Kaya kung ano man yung nilalaman ng number 28, United States Court, reference to 1332, dinefine din dito. Yan, kung saan nakatira si Boljak TV, yung Virgil Avenue, napuntahan ko rin po yan. Yung Wilshire Avenue, magkakatabi lang yan. Pero progressive po yan. Maganda pong lugar yan, Beverly Hills.
Oh, diyan yung makita yung Hollywood sign. Ganyan yan, mamahal ng bahay dyan, mga kababayan. Diyan yung makikita yung mga nagtatayugang mga, ano ba yon? Pine tree ba yon? O ano ba yon? Hattori. Yung nagtatayugang mga ano, palm tree ba yon? Hindi ko alam. Manggaling dyan si, ano si Jatori. Oh, dito sa number 6 nitong venue and jurisdiction, yung at number 28 United States Court 1391, yan na nandin po ay sinearch ko. Ang tawag naman diyan ay venue. O yon, dinefine na rin lahat diyan. So, wag kayong magtataka, ano ba yung mga number na yan? Ayun lang, basahin nyo lang yun nasa baba. That's the ano, ayun na yung content nung reference to the kung ano yan, article sa law, ganyan, whatever. No, kaya minsan nandyan na yung definition no. So dito ina-explain, no, factual allegations, blah blah blah, makikita nyo yan hanggang dito sa number 15, yung page 15. Punta tayo ng page 15. I want to to look at that kasi dinidefine lang dito yung mga pinagsasabi ni Boljak TV. Yung ano, itong ano tama ba? May nakita kasi ako sa page 15 kanina sa former friend of plaintiff, blah 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 blah. First claim for relief. Defamation under California law. Ayan. Plaintiff repeats and incorporates by reference the allegations contained in the preceding paragraph. The California Civil Code Section 44 provides that defamation is effective by either libel or slander. So, the California Civil Code Section 45 in relation to Section 44 provides for the definition of libel. It states that libel is a false and unprivileged publication by writing, printing, picture, effigy, or other fixed representation to the eyes which exposes any person to hatred or blah blah blah. Defamation is a statement which exposes any person to hatred, contempt, ridicule, or obloquy, or which causes him to be shunned or avoided, or which has a tendency to injure him in his occupations. So, blah blah blah, number 57, you go down, and dito sa dito na po tayo sa last, no? Yung last page niya, page 19. Ito. Jury trial demand. Plaintiff hereby respectfully demands a jury trial in this action. Meaning, there will be a jury selection for this. Hindi natin alam kung gaano yan. Minsan 6, minsan 8, minsan 10 or more than that. Depends po sa magiging pasya ng maghurado. Hindi po ito, kung isi-settle ito ni Maharlika by closed door, talking to the, sa other party and to the in front of the judge, and the judge decided, okay, we don't have to waste taxpayers' money on this. We don't have to abalahin pa yung mga jury and my time, no? Probably this is just the pettiness or whatever, no? O kung ganon, kung isi-settle ito nung dependent, at kung papayag naman yung plaintiff, no? Maganda. Pero mas maganda, i-jury para sa akin. No? Gusto kong makita yung mga ebidensya nitong si Boljak TV dun sa mga pinagsasabi niya na inaakusan ni Abel Bacudyo sa kanya dun sa mga kaso na yun. No? Yung pagsusuhol kay Sandro, yung connection sa DPWH, yung sa visa, at yung daw pagtulong ni FL Lisa sa kanya. Kasi may mga conversation daw siya. No, mamaya maririnig ninyo. Hindi ko na po papakita yung video kasi nagka-copyright yan no? So ito po yung request for relief, meaning ano po yung gustong makuha ni Abel. An award of damages to plaintiff and against defendant Contreras in amount to be provided at trial comprising the following. Compensatory damages. Compensation yan. $2 million. Hindi pa nagtatapos dyan. Kasi sa letter B, punitive. The punishment itself. Aside from the punishment amount that probably if Boljak TV found guilty of this accusation by the jury of her peers, depende po sa jury yan. Kung magkano ang ibibigay nila. Remember, si former President Donald Trump, he was sued. Defamation. Total amount, including all of this, punitive or compensatory or any other damages that incurred on his defamation against this woman,
$83.3 million. Panalo. Ang tanong, kayang-kaya naman siguro ni former President Trump yan. So the punitive damages to be proven at trial for defendants' willful, deliberate, and malicious actions, depende po sa amount yan. So, i-add nyo pa dyan yung 2 million. O baka doon na sa mismong deliberation ng jury, the final verdict and the final amount, including this whatever na kung hinihingi ni Abel, isasama na. Eh kung sabihin ng jury na, we found the defendant guilty, tapos babasahin po yan, no? Bibigay sa judge yun. So, judge ang magbabasa niyan. O di kaya yung pinakapinuno, no? Hindi ko maalala kung ano yung tawag dun sa pinaka-leader ng jury. Minsan hinihingi ng judge. Tapos babasahin nun. Sasabihin, we found the defendant guilty or not guilty. Pag guilty, sasabihin, and we award the plaintiff this amount. Yun. Diba? O ito pa, sa letter C. Prejudgment interest to the extent allowed by law. Sa D, for an order awarding plaintiff his reasonable attorney's fees and costs were allowed by law, and plaintiff cost of suit. Ibig sabihin, dito sa DNE, bahalang magbayad si Boljak TV dito sa lawyer's fees saka sa lahat ng gagastusin ni Abel. Kung nag-airfare siya, back and forth, kung nag-hotel siya, tumira siya, lahat ng gastos, pati yung panggas niya, pagkain niya, i-audit yan. Kailangan may resibo. Yan, ganyan. Di po ba? Number 2, such other and additional relief as the court may deem just and proper. Kung ano pa yung nakikitang pwedeng i-award sa plaintiff. Kung sakaling manalo siya sa kaso. Yan. Kaya, yung 2 million na sinasabi ni Boljak TV, that's just the amount set doon sa compensatory. Hindi pa dyan yung final award na ibibigay. Mamaya mag-decide yung jury, ay hindi naman dapat 2 million eh. Ang final na ibibigay namin sa kanya is less than 2 million. Pero panalo pa rin. Wagi pa rin. At least napatunayan na kung sakali lang kung mapapatunayang guilty siya, then wagi din tayo kasi nakita ng jury that you are just a what? Marites. Sa lahat naman, wala siyang maipakita, di ba mga kababayan? Kayo ba? Nasaan ang ebidensyang pinapakita niya na ganito si FL, na ganito si PBBM, o kung sino man yung taong sinisira niya? That the said visas were issued through fraud. The statements are completely yun yung tatlong ikinaso sa kanya. Pero ang idinadaldal niya, mga kababayan, ay yung eto. Anong relasyon niyan dyan sa kaso na yan? 'Di ba? Yung group chat nila nung Smith na yon. Di po ba? Kung sino man yung Smith na tinutukoy niya. Material ba yan? Do you think the jury, you will persuade the jury for that? Di ba? Nasaan doon yung depensa niya dito sa Rolex? Ang sinasabi niya, nung nasa dulo sabi niya, na pumunta daw si Abel dito sa Amerika, may dalang cash at bumili ng Rolex ibibigay kay Sandro. O nasaan yung ebidensya? Ikinwento ni Abel sa'yo na i-record mo ba? Where is the physical evidence? Do you think the jury are stupid enough? Siguro nag-jury ka naman. Diba? US citizen ka. That's your obligation. Diba? Obligasyon mo yan bilang isang US citizen. Pag kayo ay nagdi-deliberate na, magtatanong ko diyan, where is the proper evidence that I can vote yes for that defendant to be guilty. Magbo-vote ako ng yes. Nasaan yung evidence does the defendant justify by presenting an evidence na talagang si Abel ay bumili ng Rolex, binigay kay Sandro, at yung pinambili niya ng Rolex ay galing sa kickback niya sa Department of Public Works and Highways sa ating bansa? Wala. Sabi niya, kinuwento mo yan. Ganon. Tapos sinasabi pa niya, pumunta ka dito, niyayaya mo kung umuwing Pilipinas, ikinuwento mo yan. Asan ang ebidensya? Ikinuwento daw ni Abel na yung sa kanya, yung about sa visa. Yung gantong pagharang sa CR kay FL Lisa, na pinipersa niya si FL Lisa, natulungan sila.
sa pagkuha ng visa at fraud daw yun. Fraud. Nako, pwedeng ipatawag yung representante ng isa sa mga consul sa US, sa Germany, di ba? O kaya magandang witness si Sandro, o kaya si FL Lisa, di ba? Kwento eh. Pwede naman maggawa-gawa ka lang ng kwento eh. Wala kang proper evidence, just for your kwento, sa palagay mo, paniniwalaan ka ng jury of your peers? Kasi jury po ang hinihingi dito eh. Di ba? Kayo mga kababayan, maniniwala ba kayo sa kwento? Kwento niya ha? Sinabi niya, kinwento daw sa kanya ni Abel. Kinwento mo sa akin, juwa kang ina ka, sabi niya pa. Sinungaling ka. O nasaan ang ebidensya? Dapat, ang ginawa mo, ginaya mo si Ninyo. Barsaga. Di ba? At least si Ninyo, sinasabihin nilang baliw. No? Si Raulo. Si Raulo ba si Ninyo? At least si Ninyo, may utak. Nire-record niya. Sinabi rin ni Ninyo yan eh. Nire-record niya mga conversation. At least kung madimanda siya, i-blackmail siya, may panggamit siya. Ito, nirecord ko, nag-usap tayo. Meron ka bang ganyan? Ang ipinapakita niyang receipt, mga kababayan, ay ibinili niya ng kung ano man ang ibinili niya kay Abel. Hindi naman yun yung kinakaso sa kanya eh. Diba? Ang layo. Kaya tanga-tanga yung mga naniniwala dito kay buhakang ina. Diba? Nandito yung kanyang kaya nasaan dito yung pruweba? Nasaan dito yung pruweba na sinasabi mo na nag-bribe si Abel kay Sandro? May mga pangalan pa siyang binanggit dito. Ito pwede itong ipatawag sa korte kung papayag silang maging state witness. State witness. 'Di ba? Kung ano-anong pinagsasabi mo, meron ka bang ebidensya? The physical evidence? Ang physical evidence mo, si conversation, pwedeng manipulate yan. Sa kang bunganga mo. Halatang halata namang isa kang pathological liar. Wala kang maipakitang ebidensya na si FL Lisa smuggler, kundi sa photo lang, shotgun photo. Kaya siguro ito, walang maipakitang picture sa mga niya kasi baka mapagkamalindan siya kasi ibabalik sa kanyang ginagawa niya eh. 'Di ba? Magpa-picture ka lang dyan. Magpa-picture ako sa monumento ni Rizal, sasabihin niya, martir din yan. Kasi katabi si Rizal, di ba? Martir si Rizal. Ay, matalino din ako, Bakit? Katabi ko si Rizal eh. Di ba? Bayani. Di bayani din ako. Kung ganun na lang ang panuntunan. Nakatabi ko lang siya, ganun na rin ako. Nakasama ko sa picture, ganun na rin ako. Di ba? Na picture lang, ganun na. Ayun ang panuntunan niya eh. Daldal siya ng daldal dyan sa video na yan. Pero ang ipinapakita niyang ebidensya ay kung ano yung mga ibinigay niya. Hindi naman yun ang topic. Di ba? Anong relasyon nun? Diyan sa kasong ipinal sa'yo. Di po ba? Kwento lang eh. Nasaan ang ebidensya? The physical evidence itself, mga kababayan. Di ba? Very damaging itong mga pinagsasabi niya. Binabasa ko po. Basahin nyo dito. Di po ba? Kung kayo isa sa mga jury, halimbawa lang na mapili, at kayo ay nagde-deliberate na, how do you vote? Guilty or not? Di ba? Ano sasabihin mo? Narinig mo yung mga niya, patutsada niya sa korte, nag-witness siya sa sarili niya. Na sinabi kasi sa akin, ikinuwento sa akin mismo ni Abel. Paano napatunayan? Nasaan yung resibo? Can you provide a receipt? Nakita mo ba yung resibo ng Rolex na binili niya? At ibinigay niya mismo kay Sandro? Nakita mo ba? Wala po, sinabi lang sa akin niya eh. Really? Paano pag nag-witness si Abel? Sasabihin niya, wala po akong binibiling resibo. I never bought a Rolex watch. Even you can ask Sandro Marcos. Pag nag-witness si Sandro Marcos, o yung sinasabi niyang babae dito na nagbigay ng Rolex kay Sandro, pag nag-witness para kay Abel, doon na lang guilty na siya eh. Sa DPWH pa, di ba?
Kung ano-anong pinagsasabi, nag-a-ater siya, wala man siyang mapakitang ebidensya. May resibo daw siya. Ikaw ang sinungaling, Abel, ikaw. Ang resibo niya, pinapakita niya yung group conversation nila nung Smith Sino ba yung Smith na yon? Di ba? Sabi nga ng iba dyan, that can be easily manipulated. Pwede niyong i-forge yan. Di ba? Talagang defensive mode. Maganda, harapin mo. Bakit hindi mo masabi dyan sa vlog mo na I will face this, itong kaso na to. Kasi nasa akin ang katotohanan. Sinasabi niya, nasa kanya daw ang katotohanan. Umiikot na daw ang tumbong ninyo. Naku, Diyos mio. Kaya yun namang mga iba na naniniwala sa kanya, ang dami, mga tanga. Di ba? Di ba? Kahit na anong asar natin mga kababayan, hindi po ito mawawala yung channel niya unless it is been ordered by court. Di po ba mga kababayan? Kaya masakit man tanggapin, pero nandyan pa rin yan. Hanggat walang court order, natanggalin yung channel niya. O di kaya merong gag order sa kanya, you better shut up. Ang korte na mismo ang magsasabi sa kanya. Ganun lang po, no, mga kababayan. Kaya pagtyaga-tyaga, pagdasal na lang natin, no? Na sana si Lord na ang bahala sa kanya. No, darating din ang karma ng buwakang inang ito. No, ako po, masaya po ako at matuloy itong kaso kasi naghahamon siya. Dito nyo ako kasuhan sa Amerika. Kung kaya ninyo. Di ba? Yan ang banat niya kasi nasa akin ang panig ng katotohanan. Nasa akin ang ebidensya. Ganun naman pala Kung marami ka palang ebidensya na ang gobyerno ng Marcos Jr. ay tiwali, puro pagnanakaw ang ginagawa, bakit hindi pa kayo mag-file ng impeachment? Sabi mo, nasa iyo ang katotohanan, nasa iyo ang ebidensya. Nagpapakamartir ka? Kung para ka sa bayan at ayaw mong magpatuloy ang kalokohan ni BBM at ng kanyang asawa, mag-file na kayo ng impeachment. Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang bayang Pilipinas na sinasabi mong mahal na mahal mo. Pero ano ginagawa mo? Di ba? Wala. Pero hawak mo palang katotohanan. Why you are withholding the truth? Imbis na nagbubunga nga ka dyan, hindi mo naman maipakita yung ebidensya na si ganito, si F. Elisa, si PBBM ay ganito, si Abel ay ganito, lahat na lang ay ganito. Di ba? Kung gusto mong matigil sila sa ginagawa nilang kabalbalan at ginagahasa nila ang bansang Pilipinas, ginagahasa nila ang taong bayan, you better submit those damning evidence of yours to the Philippine court to therefore ma-take up yan sa Congress and they will start the impeachment proceeding. Kaso hindi. Yung pagmamahal mo sa bayan, peke. Pagmamahal mo lang yan sa sarili mo for you to gain more views on your channel. Ang dami niya pong views talaga mga kababayan Di ba? 100,000 views. 90,000 views kasi yan ang kinakagat ng mga karamihang Pilipino. They just want gossip. They don't want to know the truth. Okay lang na sabihin ng bunganga niya na meron akong ganito pero walang maipakitang ebidensya. Anong ebidensya pinapakita niya palagi? Ito group chat namin, Ito group chat namin, Kinuwento kasi sa akin yan ni Abel, Sinabi ni Joe Smith, nandito, na-stress daw si F. Elisa kay Sarah nung during the campaign period. So what kung na-stress? Ayaw niya na kay Sarah? Parang stress tayo sa anak natin. Ibig sabihin ba, ayaw ko na sa anak ko? Na-stress ako sa'yo. O example ko, na-stress ako sa mga subscriber ko. Ayaw ko na sa kanila? That's it? Meaning, ang definition ba ng stress is you dislike the person? Come on, that's stupidity. Give me a break. Di ba? O kayo dyan na mga Inglesero at Inglesera. Yung bang stress ninyo, ibig sabihin, ayaw nyo na? O kayo, stress kayo sa trabaho. So, ibig sabihin, give up nyo na yung trabaho nyo? Yan lang ang yung ng living ninyo?
Ganun ba ang equation yan? Ganun ba ang synonym ng stress? You don't like that person, you don't like your job. Pag stress ka. Di ba? Susumiyo. Yun ang tinatawag nyong manipulative. Mali ang sinasabi, pero there's a lot of thousands of our kababayan ang pinanonood siya. Di ba? O di kaya baka nagbubusting. Sipin nyo. Ulitin nyo balikan nyo yung sinabi ko. If she have those legitimate evidence, factual evidence, bakit hinahayaan niyang patuloy na gahasain ng Administrasyong Marcos at nung mga cronies niya, ni F.L. Lisa, yung mga nakapalibot daw sa kanyang amuyong mga ahas at traidor, demonyo, gahasain ang ating bayan at ang sambayan ng Pilipino? Why not give that evidences dyan? Bigay mo kay Aimee Marcos kasi galit yan sa kanyang hipag. Bakit ayaw niyong gawin? Ibigay niyo yan dun sa mga Duterte Burak supporter para kasuhan ng impeachment si Bongbong Marcos o sino mang opisyal, no? O mga cohorts nila o mga cronies nila para matigil na ang panggagahasa sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Hindi. Nasaan ang pagmamahal mo? Ulitin ko, peke. Because you are withholding the evidence itself na siya magpapalaya sa panggagahasa ng administrasyong ito. Ilang taong ka nang gumaganyan pero wala ka namang action. Ibig sabihin, hindi mo mahal ang ating bansa. Hindi mo mahal ang mga Pilipinong nasa Pilipinas. Kasi hinahayaan mo silang patuloy na gahasain ng administrasyong ito. Na ibig sabihin, wala ka talagang ebidensya. Hearsay ka lang. Yan lang sa'yo. Kaya lang maraming nanonood sa'yo kasi maraming mga gago at tanga na nanonood sa'yo na hindi marunong mag-discern. At patuloy pa rin nabulag sa tamis ng dila mo dahil ikaw ay galing sa demonyo. Di po ba, mga kababayan? Isipin ninyo. Kung totoong mahal niya ang bayan niya daw na Pilipinas dahil doon siya pinanganak, mahal niya ang sambayan ng Pilipino naghihirap sa Pilipinas, why not submit those evidences to the proper authorities para mawala na yung mga nanggagahasa sa ating bayan? Wala eh. Di ba? That's stupidity. Di ba? Masyado kang nefarious. Ano yon? Demonyo. Nasaan ang ebidensya? Wala. Puro hearsay. Tapos. O, kayo ba maniniwala? Maniwala kayo. Wala kayong bait sa sarili ninyo kasi puro kasinungalingan. O, okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.